Kamusta naman kamo mga kabyanan? Sa liwat nagabalik naman kita kagabay nga sa gihapon ara ikaw nga nagaupod sa aton. Salamat gid sa aton mga kauturan sa Ginoo nga nagapadayon sa pag-upod sa aton kag sa pagbulig man sa aton nga ma-share ini nga mensahe sa iban nga katawhan. Kay bangod sining technology ginhatag man sa Ginoo sa aton kag dapat na aware kita nga sa pila ka adlaw ini nga technology gamiton gid ini ni Antichrist sa pagkontrol sang katawhan sa bilog kalibutan. Isa ina sa makabig naton nga signs sa ginhambal sang Ginoo nga maabot ang tinion nga magaabot ang kaaway sang Ginoo nga tawag nga si Antikristo kag ina siya magahalin sa western world kag sa aton siguro nga bantay sina nga mga hitabo nakita nato ng movement sang western world nga maga-occupy sang kabugusan sa kalibutan sa bagay nga sa Revelation chapter 6 no sa ginatawag naton na mga seven seals ang nauna dira among white horse kag nagasakay amo ang iya katuyuan niya nga mag-conquer sang kalibutan no. He went forth conquering and to conquer. Kag ina nga mga hitabo makabyanan kon kita nagatuon sining nahanungod sa palabuton nakita tayo nga movement nga matuod gid nga nagapadayon sa pagpanakop. Kag amo ni sa reason nga nakita naton sa aton pagtuon sa Ezekiel ang rason kun nga ang Northern Confederacy nga ginalid sang Magog nga amo ang Russia no pakigbato sa siniman nga movement sang western world agod nga sila nagakonquer sang bilog nga kalibutan kag siyempre bangod hindi mag-submit ang Russia kag isa pa gid ang China nga amo nang aton pagkatun-an sa sini nga serye no kun nga amay ara nga Third World War nga amay Armageddon War nga ginasubmit nga ginahambal diri sa pulong sang Ginoo ang gina-prophesy diri anong butambalon sining Armageddon War di ini matabo kay sino ang mga participantes diri. So ato na nasuguran actually kung maglantaw kita sining graphs nga ini no nga permi ko gina-present sa inyo ang nahanungod sa apat ka dalagko nga puwersa nga nagasintro sang ilang atensyon sa sa Middle East, especially sa Israel. Amo ni ang Russia coming from the north, the Northern Confederacy kag iya mga allies, ang sa south amo ang Kings of the South amo ng Egypt kag ang Pan-Islamic forces no nga amo man isa ka puwersa nga nagahangad man nga madula ang Israel sa mapa. And then ang Revived Roman Empire nga naghalin sa western world nga mo ini siya ang makabig naton nga alay sang Israel kag sa pila ka adlaw dira na siya magahimo sa nga headquarter dira mismo sa Israel kag ina nga prophecy amo nang fulfillment kung ikaw magatuon sang Daniel chapter 2 sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga ginatawag nga Revived Roman Empire equivalent also to the kingdom of the beast kay amo ni siya ang empire nga magadason nga magahari sining kalibutan bag-o magkari si Kristo Jesus no nga magahari man sining kalibutan for 1,000 years. So kung ibutang naton liwat ang atong pangunahuna kay ti permi ko man di ginadala sa inyo kung nahangpan nyo ini kay kung reviewon nyo sa atong mga mensahe nga sa damgo ni King Nebuchadnezzar may ara dira actually nga anom ka kingdoms no nga maga-rule sining kalibutan. Ay ikaanom dira amo na ang kingdom ni Lord Jesus Christ ang ginatawag nga millennium or the 1,000 years nga sa bagay damo man gani nga mga religious leader nga naka-misunderstood sina kami nagatudlo nga sa langit kuno ang millennium but very clear sa Revelation 5 and verse 10 that we will reign with Christ on the earth not in heaven. So ina nga duha ka kingdom kung naton lang tawon sa fulfillment sa damgo ni King Nebuchadnezzar halin sa Babylonian Empire kaginbuslan sa Medo-Persian Empire kaginbuslan sa Grecian Empire and then ang Roman Empire nga napukan mga 400 after Anno Domini no ang natawag naton nga 400 AD and then pagkatapos na wala na sang empire pero inang damgo ni King Nebuchadnezzar wala naguntat dira bangod nga may duwa pa ka empire actually o kung ka kingdom sa palabuton kag ang mauna dira amo na siya ang kingdom of the Antichrist. Amo na guro nga kung nagatuon ka sa Revelation matingala ka nga may duha dira ka white horse nga namitlang o kung na-reveal sa Book of Revelation. Ang isa ka white horse, ang nauna nga white horse nga ginasiling dira sa Revelation chapter 6, hindi na si Christ. Amo na siya actually ang Antichrist that is conquering the world, nga may bow without an arrow, kag hindi na siya si Lord Jesus Christ, kundi ang Antikristo. And then sa Revelation chapter 19, another white horse, kag ang kasakay na is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya ti klaro nga ginhambal kita mga King of Kings and Lord of Lords. Kag siya magakari, kag tapos sinitawag naton pag-inaway sa tunga sa mga kasoldadusan sa bilog kalibutan. Natunan na naton ina ang bahin niya sang nagligad naton nga broadcast. Pero
ang aton Ginoong Kristo o magapapa sa ilatanan, and then magasugod ang 1,000 years nga paghari ni Lord Jesus Christ, ginatawag nga millennium or millennial reign of Christ, and then pagkatapos sinaamo ang eternity. So, dali na lang mga kabiyanan, matakop ini nga tawag naton hitabo sining kalibutan. That's why ako magtuon kita sa prophecy, no? Dragi sina padulong. Now, balik kita diri sa aton chart, no? Sa aton graphics diri. Ang Russia, amo na siya ang natawag naton nga King of the North. Kag tipunon niya ang iyang mga kasoldadusan. Nga sa diin, kadto didto sa Israel, bagod ti amo ng focal point sa Third World War, no? Kag ang China, no? Nga pagkatun-an naton karon, ang Kings of the East, amo man ina siya actually ang magapanguna sa pagdala sa mga allies niya pakadtuman sa Megiddo Valley. And of course, ang Revived Roman Empire, amo na iya ang movement ni Antichrist coming from the West, no? Ang Western world, ang NATO, kag ang ila sa mga obra nga magpangsakop sa milong kalibutan. Kung mamangkot ka nga posible ang Third World War, bangod sinang movement ni Antichrist nga sa kupo niya bilog kalibutan. Pag maabot ang time, isa sa mga project niya amo ining natawag naton nga Mark of the Beast, nga kung hindi ka makabaton sinatawag naton Mark of the Beast dira sa Revelation chapter 13, you cannot buy or you cannot sell. Kita mo ang ginhimo gani sa Western world sa Russia sang pag panos na ang ginano sila ang economic nila, no? Ang ila economy, nga sanction sang Western world. Kita mo hindi sila kahulag, pero actually ang China kaya ang Russia makita mo man sa news nga nag-off the man, so hindi mo basta-basta sila mapukan, no? That's why nga sige palayon ini nga pag ginamo sila sa Ginoo, there will be wars and rumors of wars, pero katapusan sinitanan mga kabiyanan among pakadto didto iya sa Megiddo Valley. So kung magbasa kita diri atong lantawon karon naman, amo ining natawag naton atake sang Eastern Confederacy, o kung ginatawag nga amo ini siya ang natawag Kings of the East. Kag diri na prophesy kung magsugod kita diri sa Revelation chapter 9, ginambal diri sa Revelation chapter 9, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. Ang natawag din naton nga ika-6 nga trumpet, amo ni siya ang prophecy na hanungod sang Eastern Bloc, no? Sa East, kung lang tawon ta dito sa aton nga balik sa aton nga mapa o sa aton nga graphics, no? Kung aton lang tawon dira nga ining Eastern, amo ining China, no? The Kings of the East, nga may ara sila 200 million armies, 200 million. Revelation chapter 16 and verse 12, kag makadto ka sa chapter 9 and verse 16. So naga-prepare man sila sa bagay, no? Kung aton padayonon diri sa pagtuon sa Book of Revelation, and let's transfer to verse 9 chapter 9 and verse 13. Aton mabasa diri sa duha ka chapter sang Book of Revelation, ang isa ara sa chapter 16 kag isa ara sa chapter 9. So diri sa chapter 9 niya, o sa chapter 16 and verse 12 nang siling, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, and the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. No, remember hinang tatlong ina, no? Ang dragon, ang beast, kag ang false prophet. Ginatawag na siya the unholy trinity. Amuna ako ng aton nga Ginoo, may ara nga Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Si Satanas, may ara man siya nga Trinity, pero unholy Trinity. Amo gani sa mga iban nga way gapati sa Trinity, si Satanas hindi ta na mabindihan, kaya tuling ginahimo iya na iya nga gina-impersonate iya na pirmi ang Ginoo. That's why nga may tatlo man siya ka natawag naton ka upod kung natawon mo, no? Si Satan ining dragon, ang gusto niya parehusan ng aton Diyos nga Amay, and then ang beast amo ining gusto niya nga parisan man si Lord Jesus Christ. That's why natawag siya Antichrist, the false Christ. Kag ang false prophet amo ni siya naga-work man sa buluhaton sa balaan nga espiritu, nga ang yaobra man niya amo nga mangin makabig daton bla nga gina-encourage siya mga katawhan nga magsimba sa beast. So in the last days ining tatlo
ining spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, of the beast, and of the mouth of the prophets, for they are the spirits of devil, silindri, working miracles, which go forth unto the kings of the earth, unto the whole world, to gather them to battle, or to the battle of the great day of God Almighty. Kaya kung natawag mo sa verse 16, and he gathered them together into a place called in Hebrew tongue Armageddon. So both in Revelation chapter 9 and chapter 16, kung imo ina reviewhon, naghambal sa aton sang isa naman ka movement nga nagahalin niya sa east. Kaya ang panawag actually sing ginatawag naton ining China, no? Amo ni siya ang natawag nga Kings of the East, nga sa diin pagatipunon niya man ang iya nga mga kasoldadusan, no? Didto sa eastern part kag proceed pa kadto actually to sa Bigido Valley. Actually, I have some graphics here nga gusto ko pakita sa inyo na hanungod sa sining alagyan sang China, no? Pakadto sa Megiddo. Natawag ini siya nga Karakoram Highway. Actually, ining Karakoram Highway, kung imo lantawon diri, no? Nga halin dira actually sa, well, daw hindi mo na makita, pero diri sa Piak, kung lantawon nato, there you go. Ang Kunhirab Pass, amo na da ang border sang China actually, kag pakadto sa Islamabad. So I think sa mga 1960s na natapos na yung natawag naton nga highway ng pula bla nga nga makita mo da nga graph, no, halin sa Kunhirab Pass pakadto sa Islamabad, may nahimo dira nga highway nga ginatawag nga Karakoram Highway. Sa bagay mapakita ko sa inyo ang itsura sina nga highway, no, isa ina nga makita naton dira nga ginaagyan na sang mga madamo nga salakyan, kaya actually ginhimo ini sa mga Chinese, no, kag sa mga Pakistanis ini nga highway agod nga maghimo sila sa natawag naton, you know, trading sang pagnegosyo, kay siyempre budlay nimo nga ma-access ang halin sa Islamabad pakadto sa China kung hindi sila maghimo sang highway. So you can see that highway that actually goes from China to Pakistan. Ginatawag na siya sa ngalan nga Karakoram Highway. No, I think pila ka kilometro ihan ina nga highway nga nahimo nga nagaagi silang sa kabukiran sang sang Pakistan, no, pakadto sa China. Kag ginhimo ina, ang iyang ngalan sina actually is the FWO, Builders of KKH or Karakoram Highway in 1966 to 1978. So during those times, no, siguro arap ako sa college sila sang ginhimuin ang highway. So makita nimo dra sa picture sila mga highway, and you can even Google that, no. Kag makita nimo sa imo man dra nga o kung sa Google kung maka-research ka na hanungod sining Karakoram Highway. But actually the thing that they do not know actually is that they are actually fulfilling prophecy. Naga-fulfill ang China sang propesya nga agum na maagyan ang kasoldadusan halin sa China pakadto actually dira sa Karakoram Highway. Sa ginbasa naton dira kina sa aton nga text, no, ining ang kadamuon nila actually ari diri sa chapter 9 verse 13, and the number of the army and the horsemen siling diri were 200,000 ayan, and I heard a number of them. So pila na ang 200,000 kundi 200 million armies sa pagkadamo sina, kag sin-o lang ang sugid sina sa kadamuon sinang army sa bilog kalibutan. Hindi bala ang China lang ang makaboast sina nga number. In fact, kung nga aga pati kita nga China ina bangod sang kulor sang ila uniforme sila sa verse 17, and thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them having breastplate of fire, no, pula na mong jacinth, ina red mangyapon, brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lion, and out of their mouth issued fire and smoke and brimstone. So nagambal niya sang ilang mga armament nga di ka makakita sang leon nga nagabuga klayo sa iya nga buli sa iya nga baba, kundi sa mga armament, no, kasubong sang tangki di gira kag silindri. By these three was the third part of men killed, and by the fire, by the smoke, and by the brimstone which issued out of their mouths. For their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them do hurt.
So kung mo lang tawon diri mga kabyanan nga ining mga kasoldadusan nga mag-aagi halin dito sa border of China, passing through the Karakoram Highway to Pakistan pakadto sa Megiddo Valley, o damo gid sa mga kalamatay maybe bangod sa mga forces dira nga atubang man sa ila no kag kontra sa batok sa ila. Pero anong ba mahimo nila sa China kaysa siya kadako yang nasyon kaysa kadamuon sa iyang kasoldadusan, hindi mo man madali-dali. So amo na nga bisan diri sa chapter 16 and verse 12, the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up. Diin bala na ang river Euphrates ara dira sa Iraq, di ba? Sa Babylon. Ti magyan nila ina. So in a way, kung nato lang tawon, kung mamangkot ikaw kung i-google man nimo, i-google, no? Makita mo man nga ina nga suba, hindi dagid man dalom, and maybe for some reason nga magamala ina sa time nga sa diin ining kings of the east might be prepared kay ang ilaya nga pag-atake sa Megiddo Valley, even though may mga warplanes sa China, pero most of them are actually on foot, no? O kung magasakayan sa ilang mga armored vehicle dra, but they were marched through that highway going to Megiddo Valley. Kag while the kings of the east is preparing, silindra sa verse 13, amo tong basa naton kay ina, and the beast also is preparing their army. Kag diin sila magagather, no? Silindire, and for they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them together to the battle of that great day of God Almighty. So ang katuyuan naman niya ni Antichrist, sa pagpanguna naman ni Satanas dire kay siya na di ang dragon mo. Amo nga maga-prepare siya agod nga mag-away dito sinatawag nga battle of the great day of God Almighty. No, sa bagay aton diri mabasa sa verse 16, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. So makita ta diri ang movement. Ang movement actually sang natawag naton kasoldadusan, no? Diri sa tapusan ng mga inadlaw kag ang katuyuan ni Satanas actually kung natawon naton diri sa verse 19 sang Book of Revelation chapter 19, and I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. So ang katuyuan ni Satan, sige mention ko kay na ining beast niya si Antichrist nga tipuno niya ang kasoldadusan sa bilog nga kalibutan from the east to the west, kag dalhon dira sa Megiddo Valley agud isugata niya sa mga armies ang Ginoo nga magakari. Kay kabalon ni Satanas mo nga sa ulhing yung mga tinion niya mamakigbato gini sa Ginoo ya, no? Kay bangod nga si Satanas mismo hindi man siya mag-submit sa Ginoo mong kag ginagamit yang katawan sining kalibutan agud ikontra sa Ginoo. Sa bagay kung mamangkot bala kita nga mag-aaway ay ang east kag west, kiti sa nabasa naton diri nga matapos niya ang Russia, no? Nga mapakig-away siya sa Israel, kag of course ang Western world, kag ang battleground dira sa Megiddo Valley, according to Ezekiel 39 nga naton anta, ubos man sila, ginpangaon sila sa mga kapispisan, and then may ara pagid nga nabilin nga mag-aatake sa natawag naton king of the Western world sa Antichrist, sa beast, amo inayang China, kag i-gather yaman ang iyang mga armies pakadto dira. Wala sila kabalo nga ang tuyo yan ni Satanas actually nga itipunon sila according to verse 19 na basa ta diri. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Ang tuyo ni Satanas siya gali nga ikontraya gali sa Ginoo kag sa mga kasoldadusan sa Ginoo, in which very exciting kay ara kita da kung basahan mo Revelation chapter 19, kita ang mag-aupod sa Ginoo nga magabalik diri, and we will be wearing white linen. So makita tagid inibla nga event kung ikaw isa katumulo, kung nga tuo ka sini, kag amo niyang ginsugid sa Biblia, kundi ka magpati sini, hindi ka di mangin part sa sining great event, pero kung isa ikaw katumulo, kadamo sa mga butang sa palaabuton nga tamaan ka exciting. Isa ini sang makita naton nga hitabo kay samtang naga panaog ang Ginoo kag kaupod kita dra kay according to this book, no, sa natawag naton sa Revelation chapter 19, kag silindra sa verse 13, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Tisino ina siya, di bala mo ng atong Ginoo, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen,
white and clean. Actually, hindi sila, ng mga katawan ng armies, hindi naghambal sang angels, kundi ini nagasuksok sang fine linen, white and clean, amo ining mga tumuluo because the clothing na tawag fine linen is the righteousness of the saints. Ang butong balon, no, sa sinanga tinion, kaupod kita sang Ginoo, and we will be with Him sa pagpuksa sining grupo ni Antichrist. What an exciting time nga makita naton ining talang kaaway nga mapukan, no, kag si Satanas silindri sa verse 20, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, which was with which he deceived them that had received the mark of the beast, and then them that worship his image. These both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. So mo nang katapusan ni itapok si Antichrist, ang false prophet, didto actually sa lake of fire. Idason dira si Satanas. Actually, si Satanas ibutang dito sa bottomless pit, and then hukman ang mga di tumuluo, ihatagbong man dito sa lake of fire, kasubo sang palaabuton makabiyanan sa mga tao nga hindi magsubmiter sa aton Ginoo. For the reason, no, even though I believe nga do kabudlay intindihon sining prophecy bangod ti siyempre hitabo ini sa pila ka adlaw, kag nagkalain-lain ang opinion sa mga tao, bisan ang interpretation naton sini bangod nga ti sa ginhambal nakon nga lain-lain ang mga interpretation sa mga manunudlo, mayara mga futurist, preterist, historicist, idealist. Kag ti ari lang kuya sa bahin sa mga futurist, nagatuo kuya nga tanan ini nga butang nga matabo literal kasubong sang damgo ni King Nebuchadnezzar nga mga kingdoms nga literal nga natabo gid ang Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. Kasi syempre ining maabot nga Empire of the Antichrist or the Kingdom of the Beast is real, and the Kingdom of the Lord Jesus Christ nga maabot is literal. So amo na ang historya ginsulat sang Ginoo kung anong magkalatabo sining kalibutan sa palaaboton. Masubo lang, of course, kung hindi kasi na magpati, because wala kay pati sa pulong sang Ginoo, kay ti ang number 1 gid dayan ay abyan nga tuuhan gid nimo nga ang Bible is the word of God. Kay ti may namangkot bala sa akon ti pastor, ano miya ang tawo nga wala gapati sa Biblia, paano no siya makabaton sa Ginoo? Ti budlay na iya. I mean, my friend, kung hindi ka magtuo ka magpati nga Biblia pulong sang Dios, paano ko ikaw makonbinsi sang nakasulat diri? Siyempre una gid anay nga tuuhan nimo nga ang Bible is the word of God, kag proven naman na. Halin pa sang una, bisan basahon mo kasulatan, tanan na ginhambal dra, nagakalatuman subong, kag tuod na ginhambal sa Biblia about the Lord Jesus Christ who came and died for you and me. Kag hindi lang gani ang Bible, kundi ang history mismo nag-approve sina. Ang natawag na itong mga excavation sa mga remains, kag ang mga ginahimo sa mga Christian scientists, nag-approve that Bible is true. So kung hindi mo ni pagpatihan, anong patihan mo? Amo na ang problema da. Kaya hindi iya palagpat ang aton kaluwasan, kaya matabo sining kalibutan, nakabalhag na inatanan sa pulong sa Ginoo. So ara sa imo kag sa akon, kung tuuhan naton ini kung hindi, ako nagatuo sining akong ginawali. Nagatuo ako kay initanan nga katabo sa kalibutan ginatunan naton ini. Makita mo nga nagakatuman subong ining war sa Eastern Europe and Russia, preparation ini sa ilang pag-atake dito sa Israel when Israel will be at peace. Ang preparation sa China, nga masiling kita nga ang China magapakig-away diri sa Western world. Well, I believe nga ang gira paghimuon nato iya sa Megiddo Valley, sa ginahambal diri sa aton sa Armageddon War. So ini matabo bangod ginhambal sa pulong sa Ginoo. It's just a matter of time. Pero samtang iniway pa natabo, importante abyan nga imo preparahon na imo kaugalingon ni. Ang importante subong ya makilala naton ang Dios, pamatian naton iya pulong, kag makilala naton kung sino ang iya ginhatag, agud maangkon naton ang kasiguraduhan sang aton kaluwasan. Naghatag siya sang kabuhi nga walay katapusan sa tagsa nga magabaton sang iya bugtong nga anak. Bisan ang John 3:16 na lang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Siling ni Peter, ang Ginoo nagahatag sa aton sa pagpasensya, kay hindi siya gusto nga may mawala o kung may makadto sa impyerno, kundi gusto ang tanan mag-repent kag magbaton kay Kristo nga manluluwas. Si Lord Jesus Christ na siling, I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father except through Him. Panghuna-hunaan ni abyan. Kay mangod ko matabo ini kag hindi ka makapreparar, I don't know, hindi ma-imagine ang palaaboton. Kabay, nga ikaw nag-consider sini para sa kaluwasan sa imo kalag. And it is a prayer that the Holy Spirit will work in your heart and convict you for your need
of the Savior. Amen? Pero yun natin sa dason nga kiyunan. God bless you.